Love Serye TV. Echoes of Love Betrayal. Tunghayan na po natin ang ika-18 bahagi. Napangiwi si Lay nang lagyan ng gamot ni Dan ang sugat niya sa tagiliran. Just hang on a hit. Bihasang nilagyan nito ng bandage ang sugat. Inalalayan siya nitong makaupo sa sofa matapos ibaba ang laylayan ng t-shirt niya. Masakit ba? Concern na tumunghay ito sa kanya habang nakaluhod sa harap niya. Okay lang ako. Thank you sa pag-aalaga sa akin, Dan. Nginitian niya ito. Okay lang ba talaga, Lay? 2 araw na buhat na makaalis sila sa poder ni Mr. Zeng, pero bakit wala pa ring itinatanong sa akin? Ano bang gusto mong itanong ko sa'yo? Ama, Chad, Jack, yumuko siya. Patay na siya. Ano pang saysay kung aaminin ko kung sino siya? Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi mo man siya personal na nakilala, pero saksi ako kung gaano kaka-importante sa buhay niya. Naglandas ang pinipigilan luha ng mga mata ni Lay. Cause I find it so unfair, Dan. Pumaling ang tingin niya. Ang taong yun na natiling estranghero sa akin. Bakit niya gagawin yun para sa akin? Pumuntong hininga ito saka umupo sa tabi niya. You know, Ama was an assassin of high just like me. Nakilala ko siya kulang 10 taon na rin na nakalilipas. Of all the people from the organization, he was the one I found so odd. I mean, kahit ganoon ang trabaho namin, siya ang taong tumatawa sa mababaw na bagay, nafo-frustrate at nagagalit kapag may ibang taong naaagrabyado. Tumuon ang atensyon ni Lay sa binata. Normal yun, hindi ba? Mapait na ngumiti ito. Yes, Ama was the normal one of all the cold assassins out there. Hindi kami normal, Lay. We are not supposed to be. Kailangan naming itapon ng emosyon para sa mga misyon. Professional na hitman kami. Umiling siya. Sorry, kahit ano pang sabihin mo, I just can't picture you as a cold-blooded murderer. I was. I still am. Plano mo rin bang bumalik doon, Dan? May pag-aalala na tanong niya. Hindi ko alam. Siguro kapag nasiguro ko nang ligtas ka. Kumirot ang dibdib niya sa narinig. Kung ganoon ang mangyayari na iiwan siya nito kapag wala ng banta sa buhay niya, ay mas mabuti ng habang buhay silang ganoon. Kaya ba ni minsan hindi siya nagpakita sa akin? Sa amin ni Mommy? Tulad din ng dahilan mo, Dan. Ang alam ko may komunikasyon sila ng Mommy mo. They had been messaging each other since you were 10. Pinadadalhan si Ama ng Mommy mo ng mga pictures mo. Kaya kahit hindi ako nagkita, at hindi kayo nagkita, nasubaybayan niya yung paglaki mo. Anong itsura niya? Curious na tanong niya. Ngumiti ito. Kakulay na mga mata niyo mga mata mo. At mukhang namana mo rin ang talento sa galing sa computer. He's a hacker? An intelligent one. Partner ko siya. Isang napakahusay na lookout at strategist. Tell me more about him. Tungkol sa trabaho niyo. About the hide. I can't. Hindi gusto ni Ama na malaman mo yung tungkol sa bagay na yon. Isa pa mapanganib ang buhay mo. Isa lang ang gusto niya para sa'yo. Mabuhay ng normal at payapa, malayo sa mga taong magdadala sa'yo ng kapahamakan. Kasama ka ba sa mga taong yun? Nasapon ni Dan ang noo. No, actually, gusto niya maging guardian mo ako. Talaga? Hinagod nito ang batok. Gusto niyang baguhin ang takbo ng buhay ko. The hell I'd allow him. Pagkak itong tumawa. Siguro kung hindi ko nakilala yung tatay mo, hindi ko matuturingang papahalagahan yung buhay sa paligid ko. You really cared about him. You could say that. Para sa isang taong tulad ko, ang pagsulpot ni Ama sa mundo ay tila isang araw sa dilim. Ang mga bagay na hindi ko binibigyang pansin noon, siya nagbubukas para ipaunawa sa akin. Namalisbis ang luha ni Lay sa mga pisngi. Kahit hindi kami nagkita ng ama mo, Dan. Masaya ako nagkakilala kayo dahil yun ang bagay na naging connection mo sa akin. Umiling ito. No, you're wrong. Kahit hindi ka niya anak, konektado pa rin tayo dahil nauna kitang natutunang mahalin. Then will you love me enough to stay by my side forever? Isang tanong sa isip niya na natatakot siyang isatinig dahil natatakot siyang marinig ang sagot mula rito. Hindi ang rejection sa kanya ang pinangangambahan niya. Ang inaalala niya ay ang rejection ni Dan para sa nararamdaman nito. For years, nasanay itong nag-iisa. Walang alam sa pagmamahal o pagiging makasarili na hatid ng pag-ibig. Alam mong mahal din kita. Pero bakit kahit pareho yung nararamdaman natin,
Pakiramdam ko ay napakalayo mo. Hinaplos ng mga daliri niya ang matangos nitong ilong, pababa sa mapula nitong mga labi. I can't resent all the people around me, but I choose not to because I want to be happy. Pero bakit tila yata kabaligtaran yung ginagawa mo? Natatakot ka ba, Dan? Natigilan ito at hinawakan ng kamay niya na naglalakbay sa parte ng mukha nito. Isa lang naman yung kinatatakutan ko, bulong nito. If I love you right now, then I want to love you tomorrow and the day after tomorrow. Hindi sapat yung until death do us part dahil gusto kong makasama ka sa susunod ko pang mga buhay. I am scared that I'm dragging you into the pit of hell with me. I'm so afraid that this selfishness will ruin you and hurt you. Kung mananatili ako sa tabi mo, hindi na magiging normal pa ang takbo ng buhay mo. Gusto mo bang sumama sa akin kahit sa impyerno? Hindi siya nakapagsalita. Dan smiled at her tenderly. Ngunit sa mga mata nito ay naroon ng pait at hinanakit. See, you are also afraid of me subconsciously. Yan ang normal na dapat na maramdaman mo sa akin, Lay. Binitawan nito ang mga kamay niya. Magpahinga ka na. Miling baligtad si Sam sa higaan dahil hindi siya makatulog. Nang sulyapan niya ang orasan ay napabuntong hininga siya. It was already 11:50 in the evening. Malamang natulog na rin si Lay sa kabilang kwarto. Tuluyan na siyang bumangon ng maisip ang dalaga. Binuksan niya ang radyo. Kahit iyon man lang ay magpawala sa mga bagay na bumabagabag sa kanya. Nagtungo siya sa terasa ng kwarto niya habang pinapakinggan ang malamyos na musika. Pero hindi iyon nakatulong para mawala ang iniisip. May 2 buwan na rin silang nanatili ni Lay sa Tagaytay. Doon niya naisipang pumunta para sa pagpapagaling ng dalaga. Maganda ang klima roon at sariwa ang hangin. Bumili siya ng bahay at lupa na ikinagimbal ni Lay. Ipinagkibit-balikat lang niya iyon. Hindi problema ang pera sa kanya. Gumagastos siya ng mas mahal sa mga armas at gadgets. Hindi niya alintana ang gagastusin para sa isang real estate. At least may matatawag na siyang property. Medyo bago pa ang bahay na nabili niya. Malapit iyon sa isang burol. Isa iyong up and down vacation house na ipinagbili na mag-asawang magmamigrate sa Amerika. Hindi niya gustong mag-check-in sila sa isang hotel dahil kailangan pa ng registration ng mga pangalan nila. At iyon ang iniiwasan niya. Alam niya pinaghahanap na si Lay ng mga tauhan ni Mr. Seng mula nang kunin niya ito sa rest house ng matanda sa Pampanga. At pansamantala ring nakalaya si Congressman Leviste dahil sa piyansa kahit nasa gitna ito ng hearing. Hindi lingid sa kanya nakikilos ang congressman ng pailalim. Dumarami ang banta sa buhay ni Lay. Balak niyang ilabas ito ng bansa kapag tuluyan ng gumaling. Nakapagpagawa na siya kay Nitro ng epekeng dokumento para sa pag-alis nila. Plano niyang dalhin ang babae sa Canada. Aayusin niya mga property na naiwan ni Ama para kay Lay. Dapat lang na ang kaisa-isang anak ni Ama makinabang sa lahat ng pinaghirapan nito. Pero ano ang gagawin ni Sam pagkatapos? Nang tinanong niya ang dalaga kung ano ba ang plano niya at kung plano ba niyang bumalik sa Hyde, ay wala siya nagawa kundi ang magsinungaling. Anong sasabihin niya? He could not say to her face that he really wanted to be with her. Kahit iyon pa ang nararamdaman niya. Kahit iyon ang kaisa-isang gusto ng puso niya. Kahit iyon ang nais niya. Halo-halo yung nararamdaman niya. Nais niyang protektahan sila sa sarili niya mismo. Dahil pwede siyang maging isang bantay sa lakay. He desired her so badly that death and restriction in his dictionary were not different anymore. Dahil para siyang unti-unting pinapatay sa paninikis niya sa bugso ng damdamin. Minsan kapag malapit ito sa kanya, ay gusto niyang tawirin ang bakal na nilimitahan niya sa sarili. Napakalapit ni Lay, abot kamay lang niya. At hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwalang kasama niya ito sa iisang bubong. It was like a dream come true. Having her around was too good to be true. Muling nagpakawala ng hininga si Sam. Ang malamig na dapyo ng hangin ay hindi nakatulong para patayin ang init sa kanyang katawan. Mukhang kailangan uli niya ng cold shower. Dan, lumingon siya sa pinto nang marinig ang mahinang katok. Gising ka pa ba, Dan? Anang tinig ni Lay. Huminga siya ng malalim bago ito pinagbuksan ng pinto. Tumambad sa kanya nakapantulog na si Lay. Naglagpay ang mga mata niya mula sa ulo nito hanggang sa paa. Suot ni Lay ang isang manipis na puting nightgown, exposed sa mga balikat at ang mga binti. Marahas na napalunok siya. Anong kailangan mo? May pag-aalinlangan sumilip ito sa loob ng kanyang kwarto.
Kagat ng ibabang labi. Pwede ba akong pumasok sa loob? Ha? May gusto lang akong sabihin sa'yo. Napakamot sa batok na pinatuloy niya si Lay. Namagitan sa kanilang katahimikan ng ilang minuto. Anong sasabihin mo? Tanong niya upang basagin ang katahimikan. Tulirong umupo ang dalaga sa kama. Alam mo, na-misinterpret mo yata yung pananahimik ko. Kaya iniiwasan mo ako nitong mga nakaraang araw. Tumayo ito. Hindi ako takot sa'yo. Sinabi ko nang wala akong pakialam kung ano ka, hindi ba? Pinag-isipan ko yung sinabi ko. At laging sa iisang konklusyon lang ang tinutungo ng utak ko. Hindi ko na kasi kayang ipagpabukas pa kaya sasabihin ko na sa'yo, Dan. I'm no good without you. Kapag iniwan mo ako, oo nga't hindi ako mamamatay dahil sa mga banta sa buhay ko. Pero mamamatay naman ako sa sobrang kalungkutan at kahungkagan. Lay, listen first. Ang lugar na wala ka, impyerno yun para sa akin. Napaiyak na ito. Kung tinanong mo kung magagawa kong sumama sa iyo kahit saan, pues kahit sa dulo ng mundo o kahit nasa impyerno, sasama ako sa iyo. Walang magandang lugar para sa akin, kundi ang lugar kung saan ka naroon. Safe or not, I will chase after you if you leave me. Kahit saan ka pumunta, susundan kita, dahil masaya akong kapiling ka. Hindi ko hahayaang mawala sa kamay ko yung kaligayahang yon. Kaya ibigay mo sa akin yung 60 years ng buhay mo. I love you, Dan. I love you, Sam. Siya naman ang tila na estatwa sa narinig, na malaya na labang niya na tumutulo na ang luha niya. Abutin mo ang maglalahad ng kamay sa iyo, Sam. Walang sino man na may karapatang pigilan ka sa kung anong nararamdaman mo. Masama ang trabaho natin, oo, pero hindi tayo nagpakasama dahil ginusto natin. Kung sakalin dumating sa puntong magmahal ka, iwan mo ang lahat dito at huwag mong isakripisyo yung sarili mo. Bata ka pa, huwag mong ikulong yung sarili mo sa hide. Naalala ni Sam ang mga salita ni Ama. Hindi niya napagilang tumawa habang umiiyak. Nagtatakang nakatingin sa kanya si Lay. Dan, hindi niya na ito pinatapos pa at tinawid niya ang pinagbabawal na distansya. Kinabig niya sa baywang si Lay at hinalikan ito ng mariin sa mga labi. Kasabay ng hangin mula sa veranda at ang music mula sa radyo, pinalaya niya ang nararamdaman. Tumugon si Lay. Yumakap ito sa kanya. He trailed kisses down to the hollow of her neck, her jaw, then her chest. Parang sinisilihan ang pakiramdam niya sa sobrang init. Mula sa baywang nito ay tumaas ang kamay niya sa tirante ng nightgown nito. Ibinaba ni Sam ang tirante ng nightgown ng dalaga hanggang sa mahulog iyon sa sahig. Can I really? Tanong niya nang bahagyang maghiwalay ang mga labi nila. Habol niya ang hininga at bumilis ang tibok ng puso niya sa mga sensasyon. It's okay. It's okay. It's okay. Seasons are changing and waves are crashing and stars are falling all over us. Days grow longer and nights go shorter. I can show you you'll be the one. Maamo ang ginagawang pagngiti ni Lay. You can take my body, my heart and my soul, cause I was born to love you. If you say it like that, then I won't hold back anymore. Again, he tasted her lips, sucking, nibbling. His hands were busy kneading her breast. Pareho silang napaungol na magdikit ang mga hubad nilang katawan. I will never let you fall. I'll stand up with you forever. I'll be there for you through it all, even if saving you sends me to heaven. Cause you're my true love, my whole world. Please don't throw that away, cause you're my for you. Please don't walk away and please tell me you'll stay. Iginaya ni Sam si Lay papunta sa kama na magpahugpong pa rin ang kanilang mga labi at kinubabawan ito. Ingat na ingat siya sa katawan ng dalaga kahit hindi niya na makontrol ang pagnanasa. Is it really alright? Nag-aalang ang tanong niya dahil alam niyang hindi pa gaanong natutuyo ang sugat ni Lay. It's fine, bulong niya. Use me as you will. Pull my strings just for a thrill. And I know I'll be okay though my skies are turning gray. Ipinagpatuloy ni Sam ang pag-angkin sa katawan ng dalaga at na maging isa sila ay sa kanya naintindihan na ang kaligayahan niya ay tanging matatagpuan lang sa babaeng ito and he would do anything for them to be together, always and forever. I will never let you fall. I'll stand up with you forever. I'll be there for you through it all, even if saving you sends me to heaven.